The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and thought. He said to them, "Come away by yourselves to a deserted place and rest a while." People were coming and going in great numbers, and they had no opportunity even to eat. So they went off in the boat by themselves to a deserted place. People saw them leaving, and many came to know about it. They hastened there on foot from all the towns and arrived at the place before them. When he disembarked and saw the vast crowd, his heart was moved with pity for them, for they were like sheep without a shepherd, and he began to teach them many things. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Scott Peck, in his book, The Road Less Traveled, begin with the line, "Life is difficult." Life is difficult. You keep that in mind. Sadyang mahirap ang buhay. But it doesn't mean being difficult, it will be tiring. Ano ba ang dahilan ng iyong mga pagkapagod? Dahil ba mahirap ang iyong ginagawa? O pagkamisan sobrang dami ng ginagawa? Sobrang dami ng ginagawa. Napapagod ka. Ikalawa, yung hindi mo magawa ang gusto mong gawin, nakakapagod din yun. Diba? Ngayon, hindi ka makalabas. Pagod na pagod ka, wala kang ginagawa. Kasi hindi ka makapaglakwatsa. Ano pa? Mayroong mga ganong tao eh. Pagod na pagod ka, gugulong, katutulog. Meron namang napagod ka dahil ayaw mo yung ginagawa mo. Madali lang, kaya lang nakakapagod. Ayaw mo maghugas ng pinggan, kaya kahit ilang pinggan lang hinuhugasan mo, pagod na pagod ka. Diba, ano? Pag pinapili ka, anong gusto mo? Mamalansya, maglaba. Diba? Manood ng TV. Ano pa? Nakakapagod. Pero nakakapagod din yung ayaw mo yung iyong kasama. Madali lang sana yung trabaho, kaya lang ayaw mo yung kasama mo. Pagod na pagod kang kasama siya. Ano ang dahilan ng iyong mga pagkapagod? Dapat alam mo yun. Para maiwasan mo ang dahilan ng iyong pagkapagod. Ano sabi nila? You don't have to work hard. You simply need to be smart. You don't have to work hard. You simply need to be smart. Alam naman natin yung ibig sabihin ng smart. You do what is specific, what is measurable, what is attainable, what is realistic, and what is time-bound. Smart. Ano po? Specific. Ano ginagawa mo? Basta. Hindi pwedeng basta. Be specific. Be measurable. Ano ba yan? Ito, gusto ko itong tapusin. Kailan mo yan matatapos? Matatapos mo ba talaga yan? Attainable. Di po ba? Ano? Kailan? Time-bound. Realistic. Kaya yung halimbawa, yung anong prayer intention mo? Peace on earth. Diyos ko, ang hirap nun. Ano po? Ang hirap nun. Ang hirap nung ganong mga panalangin. Hindi naman masama yun, pero specifically, ano is peace on earth? Measurable ba yung peace na pinag-uusapan natin? Attainable ba yan ang pinag-uusapan natin? Realistic ba yan? Time-bound. Kailan? Mga minamahal na mga kapatid, kahit ang ating mga panalangin, nakakapagod pakinggan. Di po ba, ano? Nakakapagod ipagdasal yung, Father, pagdasal mo naman kami.
Sana hindi kami mahawa, pero labas ka ng labas. Di ba? Outing ka ng outing. Anyway, ganun talaga. Ano ang dahilan ng iyong mga pagkapagod? A good shepherd does not spare you from doing your work. Does not spare you from doing your work. A good shepherd, a good parent, a good mentor, a good teacher does not spare you from doing your work. Yung mga magulang na hinahayaan ninyo ang inyong mga anak na maging tamad kasi takot kayo na mapagod ang iyong anak, alam ninyo, matagal na kayong retire, naghihingalo na kayo, pagod pa rin kayo. Bakit? Kayo pa rin ang kumikita para sa mga anak ninyo. Pinag-aral ninyo, pinagtapos ninyo, may asawa na, may apo na kayo pa rin ang nagsusustento. Nakakapagod yun. Meron kayong retirement na dapat ini-enjoy ninyo. Basag trip ako ha, sa mga anak na trip na tamad. Kung kayo ay nag-retire, meron kayong retirement, i-enjoy ninyo. Hindi yan inipon para ipamana, gastusin ninyo. Mag-enjoy kayo. Tipid kayo ng tipid para sa inyong mga anak na tamad, ay nakakapagod yan. Ano ang dahilan ng inyong mga pagkapagod? Ano po ang ebanghelyo? Ang mga disipulo ay napagod. Diba, sabi? Bakit galing sila sa misyon? Pero sila ba'y nagre-reklamo? Hindi. Sila ba'y exhausted? Hindi. Excited nga sila sa kanilang mga sharing. Nakapagpagaling kami. Napaalis namin ang mga demonyo. They were tired, but they were not exhausted. Turuan ng mga bata na magtrabaho. Ang aming mga magulang, tinuruan kami mangarap. Pero, tinuruan kaming abutin ang aming mga pangarap. Totoong ang pangarap ay libre. Pero dapat ito pinagtatrabahuhan. Hindi kami nahihiya na magkakapatid, na nag-waiter kami. Nagtinda ako ng sweepstake, nagtinda ako ng ice cream, ice candy, nagtinda ako ng newspaper, nagtinda ako ng balot, pinag-aralan ko yan, balot! Pinag-aralan ko yan, dapat may tono yan eh. Ano po? Yung medyo masakit sa tenga para talaga, tumigil ka dyan, bilhin na ho kayo, hindi ako titigil, hindi kayo bibili, di ba, no? Isa lang ang natutunan ko, huwag kayong magtitinda ng dyaryo. Bakit? Pag hindi nabenta ngayon, bukas kahit 50% wala nang bibili. May mga bagay na hindi pwedeng ulitin. Yung ice candy, pwedeng ibalik sa rep. Tinuruan kami. Mga minamahal na mga kapatid. You have to understand this. That life is difficult, but it doesn't mean it will be tiring, it will be exhausting. You know this, that when you do difficult things you like, you call it passion. If you do things you do not like, you call it stress. Yung mga kapanahunan ko, na mahilig pa magbasa ng libro noon, diba? Ang tawag sa atin, mga bookworm. Mga libro ni Robert Ludlum. Yan, ano po? Ha? Hindi mo yan tinutulugan. Ayaw mong kumain. Kahit sa CR, binabasa mo yan. Gusto mong matapos. Di po ba? Sa gabi, nakahiga kang ganyan. Nahuhulog-hulog yung libro sa mukha mo. Di ba? Talagang ayaw mong bitawan. Hindi ko alam. Pero pag libro sa school, nakakapagod, no? Pero yung mga nobela, hindi ka napapagod. Because you like doing it. You like doing it. My dear friends, my brothers and sisters, you must learn to do things smartly, not necessarily the hard way. Ang Diyos, tinuruan niya ang kanyang mga disipulo na hindi maging tamad. But do not forget this. Unless the Lord builds the house, the laborer labors in vain. Ano ibig sabihin nun?
Our common mistake in life is to do the right thing, and yet it is not what God wants you to do. Kaya ka pagod na pagod, kasi hindi naman yan ang pinapagawa sa'yo ng Diyos. Pagod na pagod ka sa relasyon, dahil hindi yan ang tamang relasyon. Pagod na pagod ka, kasi hindi mo pinabless sa Diyos. Ito ba, Lord, ang pinagagawa mo sa akin? Hindi tayo nagtatanong. Ang tanong lang palagi natin ay, kikita ba ako dyan? Madali ba yan? Libre ba yan? Mahilig tayo sa ganyan. Kaya hindi tayo umuunlad. Marami sa atin ang hindi umuunlad. Mga minamahal mga kapatid, nasanay na tayo sa pwede na. Pwede na. At alam niyo naman, may aklat niyan, ang title, The Enemy Called Average. Yung mga salitang pwede na. Mahilig sa libreng kain. Mahilig sa malaking sahod na ayaw magtrabaho. Itanong natin sa ating mga sarili, yan bang pinagagawa o ginagawa mo, yan bang pinagagawa sa iyo ng Diyos? Kaya pagod na pagod ka. You can be tired and not exhausted. You can go back and say, this is my legacy. Kahit kailan, hindi pinagmamalaki ang nagawang kasalanan. Yung tama lang. Father, anong gagawin namin? Suriin mo ang iyong pamilya. Suriin mo ang iyong relasyon. Suriin mo. Ito ba ang pinagagawa sa akin ng Diyos? Father, pagod na ako ka-overtime. Bakit ka nag-overtime? Para makaipon. Bakit ka nag-iipon? Kasi natatakot ako na pag may sakit ang aking pamilya, wala akong pambayad. Hindi naman masama yun. Nag-iipon ka, maganda yun. Pero ang sabi ko sa kanya, baka naman kailangan mo lang dagdagan ng iyong panalangin. Lord, sana walang magkasakit. Di ba? Lord, sana walang magkasakit. Ano ang iyong mga pagkatakot? Ano ang iyong mga pagkatakot? At nakakapagod ang nabubuhay na punong-puno ng pagkatakot. Punong-puno ng stress. Walang security. Yan ang first reading. Yan ang second reading. Suriin natin. Suriin natin. Hindi yung, sorry for the words, ang hirap ng buhay. Pero, nandun ka. Shopping ka ng shopping. Panay ang gamit mo sa iyong credit card. Feeling mo, dahil walang lumalabas na cash, wala kang babayaran. Anong tawag sa iyo? Suot mo yung magandang damit, tiis ganda, no? Mahal yan. Oo, mahal yan. Diba? Pag may kainan kayo, kahit gutom na gutom ka, wala kang pera, nasabi mo, busog ako. Ayun. Nakakapagod yun, sinungaling. Diba? Examine yourself. Today, we are invited to examine ourselves. Because there must be complementarity between a good shepherd and a good servant. Kahit gaano kagaling ang pastol, kung tamad ang tupa, walang kinabukasan. Kahit gaano kasipag ang tupa, kung tamad ang pastol, walang kinabukasan. Dapat merong tugmaan. There must be complementarity. Ano lang ang tip? Ano lang ang tip? Tulad ng palagi kong sinasabi. Knowing to do what you ought to do is wisdom. And wisdom is always a product of prayer. Knowing what to do is wisdom. Knowing how to do it is a skill. Knowing how to do it is a skill. But to do it is virtue.
It is not enough that you know what to do. You must know how to do it. Alam mo nga kung anong iyong gagawin. Alam mo nga kung paano mo gagawin. Ang tanong doon ay, ginagawa mo ba? To do it is an act of excellence. And we call it virtue. Knowing what to do is wisdom. Knowing how to do it is skill. But doing it is an act of excellence or virtue. Lahat napapagod, pero hindi lahat exhausted. Anong dahilan ng pagkapagod? Is it about doing difficult things you hate or doing difficult things you like? My dear friends, is it what God wants you to do or simply you're doing the right thing and yet it is not what God wants you to do? Did you ask God to pray and bless what you are doing? And third, and lastly, you must ask, Lord, ano ba talaga? And that is a product of prayer. Papaano ba, Lord? It is a product of skill. Lord, let me do it. And when you do it, it is an act of excellence or virtue. Amen. Mga magulang, huwag niyong ipagsanggalang ang inyong mga anak at ayaw niyo silang mapagod. Baka kayo ang mapagod pagdating ng araw ng dahil sa kanila. Inuulit ko, kung ayaw niyong mapagod ang inyong mga anak habang sila'y lumalaki, baka pagdating ng araw kayo ang mapagod dahil sa kanila. Turuan silang magtrabaho. Sadyang nakakapagod ang buhay. Pero hindi naman lahat exhausting. If you fail to do the will of God, and the Lord failed to bless the works of your hands, then whatever you do, you end in vain. Mga minamahal na mga kapatid, to do what is right, to know what is to be done is wisdom. How to do it is skill. But to do it is an act of excellence or virtue. Sadyang may mga bagay na nakakapagod, pero hindi nakakapanghina ng loob. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go now in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.